Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng inyong mga tagapakinig sa channel na ito. Tawagin niyo na lang po ako sa aking pagkakakilanlang Ermi. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari ito nang minsang sumama po ako sa pinagtatrabahuhan po ng aking ama sa isang liblib na lugar ng Samar noong dekada 80. Noong mga panahong iyon ay pagkukonstruksyon lamang po ang ipinambubuhay sa amin ng aking amang si Nardo. Kung saan-saang lugar siya nadidestino sa trabaho, kasama ang mangilan-ngilan naming kababaryo na kasamahan lang din niya sa pagkukonstruksyon. Kahit kasi ganoon lamang po ang trabaho ng aking ama, ay malalaking kontrata naman po ang kanilang ginagawa. Gaya na lamang ng paggagawa ng malalaking gusali o mga tulay. Kinalakihan ko na Kuya Bari ang paminsanang pag-uwi ng aking ama sa aming bahay. Gaya po ng nasabi ko ay kung saan-saan lugar kasi siya nadidestino, kaya naman minsanan lang din ang pag-uwi niya sa amin. Minsan isang beses lamang sa loob ng 2 buwan. Subalit kahit ganun pa man ay tinitiyak namang nasa maayos at mabuting kalagayan kami, lalong-lalo na ang aking ina. Hindi niya po nakakaligtaan ang magtelegrama at magpadala ng pangkonsumo para sa aming pamilya. Hanggang sa umidad nga po ako ng 14 na taong gulang. Dahil nga po na nasa liblib na probinsya kami nakatira at hindi talaga maipagkakaila ang kahirapang dinaranas ng aming pamilya noon, ay nahinto po ako sa aking pag-aaral. Noong makapagtapos ako ng elementarya, hindi na ako nakapagpatuloy pa sa aking pag-aaral. Batid ko kasing mas lalo lang kaming mahihirapan kapag nag-aral pa po ako, lalo na at maliliit pa ang mga kapatid ko. Hindi din kasi sapat sa aming 7 magkakapatid ang sinasahod po ng aking ama. Pawang maliliit pa lamang ang aking nakababata kong mga kapatid, kung kaya naman naisipan ko na lamang na tumigil na sa pag-aaral. Nang sa ganun ay ang ipangbabaon ko ay maidagdag na lamang sa pangkonsumo ng mga nakababata kong kapatid. Ayaw man pumayag ng aking ina dahil nga sa ako po ang panganay, ay wala na rin siyang nagawa pa dahil hindi nga sumasapat sa amin ang kakarampot na sinasahod ng aking ama. Sigurado ka ba dyan, anak? Sayang naman kung titigil ka pa ng pag-aaral. Mairaraos naman natin yan kung pagtutulungan natin. Wika ng aking ina habang pinapasuso ang bunso kong kapatid na nasa 9 na buwan pa lamang. Oo, Nay. Yun na nga eh. Naaawa naman ako sa mga kapatid ko eh. Hindi na sapat sa atin ang kinakain natin. Tsaka isa pa, bago makauwi si tatay, isang beses lang sa isang araw na lamang tayo kung kumain. Oo nga, alam ko. Pero pasensya ka na, anak, ha. Hayaan mo, makakaraos din tayo balang araw. Nay, sasama na lang kaya ako kay tatay. Pag umuwi siya, sasama ako sa kanya para dalawa na po kaming magtrabaho. Noong sabihin ko iyon sa aking ina, ay wala naman akong nakitang pagtutol sa kanyang mukha na ikinatuwa ko naman sapagkat gustong-gusto ko talaga na makatulong sa kanila ng mga panahong iyon. Bata pa lamang kasi ako ay namulat na ako sa kahirapan, lalo na sa pag-aalaga ng mga kapatid ko. Kaya naman para makatakas na rin sa pag-aalaga at pagbabantay ng bata, ay nais ko na talagang makasama sa pinagtatrabahuhan ng aking ama. Matapos ko ngang mapapayag si inay sa gusto ko, Kuya Bari, ay hinintay ko na lamang ang pag-uwi ng aking ama. Mahigit 1 buwan din akong naghintay sa pag-uwi niya. Habang nag-aantay ako sa pag-uwi ni itay, ay pa-extra-extrang trabaho muna ang ginawa ko, gaya na lamang ng pagsasaka sa bukid at iba pa.
Hanggang sa dumating na nga si Itay kasama ang ilan sa mga kababaryo namin. Sa tuwing umuuwi si Itay, masasabi ko pong sagana kami sa pagkain at iba pang bagay na dala niyang pasalubong sa amin. Subalit hindi naman nagtatagal iyon sa kadahilanang bihira nga lang umuwi si Itay at kahit na tinapay na dala niya ay napakalaking bagay po na para sa aming mga anak niya. Noong araw ding iyon, sinabi ko na sa kanya kung maaari ba akong sumama sa pinagtatrabahuhan niya kahit na tagatulong lang at tagaabot ng mga kakailanganin niya. Dahil nga po sa bata pa ako ay nagdadalawang isip si tatay na isama ako doon at baka hindi pumayag ang amo niya. Makailang beses ko talagang ipinagpilitang nais ko pong sumama para kahit papaano ay makatulong ako sa aming pamilya. Ayon pa kay Itay, ay bantayan ko na lamang daw sila inay at malaking tulong iyon sa amin. Sinagot ko naman siyang nasa edad 12 taong gulang na rin naman ang sumunod sa akin na babae. Kaya na niyang bantayan at alalayan si inay. Ang mas kailangang tulong namin ay pinansyal sapagkat hindi na sumasapat sa amin ang naiuuwing pera ni Itay. Nakiusap naman ako kay inay na kumbinsihin si tatay na isama na niya ako. Naging mahaba-haba ang pag-uusap nilang dalawa hanggang sa napapayag na nga ni inay si tatay. Laking tuwa ko naman at ipinangako kay Itay na gagawin at susundin ko ang lahat ng sasabihin niya at hindi ako magiging sakit sa ulo. Mabuti na lamang din Kuya Bari at ang foreman po nila Itay ay ang kababaryo lang din namin na si Mang Augusto. Nang sabihin ni Itay rito na isasama niya ako para madagdagan ang kanyang tauhan ay walang pagdadalawang isip itong pumayag. Sakto din umanong nangangailangan pa sila ng maraming tauhan para sa gagawin nilang gusali. 3 araw lamang ang pananatili ni Itay sa amin at balik trabaho na naman sila ng mga kasamahan niya. Sa pagkakataon ngang iyon ay kasama na ako. At dahil nga Kuya Bari iyon ang unang beses kong bumiyahe ng malayo ay gising po ako buong biyahe. Gabi kami nang umalis sa aming baryo at hapon na kinabukasan nang makarating kami sa site nila tatay. Habang nasa biyahe ay excited akong makarating kaagad sa paroroonan namin. Inakala ko kasing syudad ang lugar na iyon at maraming iba't ibang tanawin. Subalit laking pagkadismaya ko po nang makarating kami at nakita ko ang lugar kung saan nagtatrabaho ang aking ama. Malayo na ito sa kabihasnan at mahihinuha mong malapit na sa kabundukan iyon. Hindi naman po nakakatakot ang lugar na iyon sapagkat marami ang bantay na nag-iikot sa buong paligid. Lahat ng manggagawa ay hindi maaaring lumabas ng site hanggang walang anunsyo ng may-ari at hindi pa sila uuwi sa kani-kanilang pamilya. Ngunit kahit ganun pa man ay halata talagang under construction pa ang buong lugar. Nang makapasok kami sa loob ng site nila Itay ay sinalubong agad kami ng iba pang kasamahan nila. Marami pala sila na nasa mahigit 50 katao at gaya namin po ay mula din sa iba't ibang lugar at probinsya. Noong una, akala ko ako na ang pinakabata sa pinagtatrabahuhan nila Itay. Subalit nagkamali pala ako Kuya Bari nang makita ko ang isang babaeng mas bata lamang sa akin ng 1 taon. Inakala ko pang anak siya ng may-ari o ng mas nakakataas nila dahil sa may kagandahan siya. Kahit na morena ang kulay niya ay pansing-pansin tila may kaya sila sa buhay. Subalit nang tumagal na ako roon at nakilala ko siya ay doon ko lang napag-alamang Isay ang pangalan niya
at nag-iisang anak siya ni Mang Augusto, ang foreman nila Itay na kababaryo lang namin. Kahit na kilalang foreman si Mang Augusto sa amin, ay wala nang ibang nakakaalam pa patungkol sa buhay nito matapos mamatay ang kanyang asawa. Naging maayos naman po at maganda ang pagsama ko kay Itay sa trabaho niya, lalo na at mayroon akong kaidarang nakakausap. Naging malapit din kami ni Isay sa isa't isa at naging matalik na magkaibigan. Marami akong nakilala at nakasundo sa loob ng site nila Itay, lalong-lalo na ang matandang si Mang Densyo. Bagamat nasa edad 50 mahigit na ito ng mga panahong iyon, ay hindi maipagkakaila ang katikasan ng katawan nito noong kabataan pa lamang niya. Kitang-kita pa rin sa pangangatawan niya ang katikasan at pagiging matipuno. Subalit kahit na ganoon, ay nag-iisa lamang siya sa buhay at walang pamilya. Kaya naman kung saan-saang lugar na lamang umano siya napapadpad. Nang dumating na nga ang araw ng pagbalik namin ni Itay sa aming baryo, ay sumama si Mang Densyo sa amin. Wala naman daw siyang ibang mauuwian at mapupuntahan, kaya naman naisipan niyang sumama na lamang sa aming baryo nang sa ganon ay makalabas naman siya ng site at makakita ng ibang tanawin. Dahil sa malapit din si Mang Densyo kay Itay, ay agad na nga siyang pinasama naman ni Itay. Kasama din namin sa pag-uwi ang anak ni Mang Augusto na si Isay at ang iba naming kababaryo. Malaki-laki ang nauwi naming pera ni Itay dahil dalawa nga kaming nagtatrabaho at kahit na hindi gaano kalaki ang sahod ko ay ayos lang din po yun sa akin basta mayroong maidagdag lamang sa pangkonsumo nila Inay. Dahil sa pagod sa pagtatrabaho bago kami bumiyahe kinagabihan pa uwi, ay nakatulog na ako sa daan. Nang magising ako, Kuya Bari, ay malapit na kami sa baryo namin. Tuwang-tuwa pa nga sila Isay nang makarating kami sa baryo namin dahil matagal-tagal na rin daw silang hindi nakakauwi sa kanila at parati lamang siyang nagpapaiwan sa lugar kung saan nadedestino ang kanyang ama. Si Mang Densyo naman, Kuya Bari, ay panay ang kwento kay Inay ng kung ano-ano lamang. Bago kami magsiuwian sa kanya-kanyang pamilya, ay pinaalalahanan pa kami ni Mang Augusto na 2 araw lang ilalagay namin roon at babalik na kaming muli sa lugar na pinagtatrabahuhan namin. Sabay-sabay umano kaming lahat na babiyahe nang sa ganun po ay wala daw maligaw sa amin. Nang makauwi na kami ni Itay sa bahay, naabutan namin si Inay na may sakit. Nilalagnat ito at inuubo. Kaya naman ang masaya sanang pagsalubong sa amin ay nawalan ng buhay sa kadahilanang maging ang iba kong kapatid ay may sakit din. Hindi ko alam kung uso ba ang sakit sa amin ng mga panahong iyon. Mabuti na lamang at malaki-laki ang perang naiuwi namin ni Itay at nabilhan kaagad ng gamot ang mga kapatid ko, lalo na si Inay. Mabilis na lumipas ang mga oras at patapos na ang 2 araw na pananatili namin sa amin. Kinakailangan na naming bumalik sa site para magtrabaho na ulit. Ipinatawag na nga kami ni Mang Augusto para sa napag-usapang sabay-sabay na pagbiyahe pabalik sa lugar ng pinagtatrabahuhan namin. Subalit sa kasamaang palad, hindi pa rin gumagaling ang aking ina at mas lalo lang lumala ang kanyang sakit na nararamdaman niya. Ang lagnat po niya ay naging trangkaso na. Kaya naman ipinagpaliban na lang muna ni Itay ang pagbalik namin sa trabaho at nagpaalam na lamang siyang susunod na lamang kami kapag gumaling na si Inay dahil baka mapaano daw si Inay habang nasa malayo kami. Naintindihan naman ni Mang Augusto ang nais iparating ni Itay at pumayag ito sa pakiusap niya. Maging si Mang Densyo ay minabuti ng sumabay na lamang sa amin
Nang sa ganun ay may kasama umano kami sa pagbalik namin sa site. At nauna ngang bumiyahe si Isay pabalik sa pinagtatrabahuhan namin kasama ang iba pa naming katrabaho. Nagpaiwan naman si Mang Densyo gaya ng sinabi niya. Nang makabalik kami sa bahay, nagsuwestyon si Mang Densyo na may susubukan siyang gawin kay Inay na matagal na niyang hindi ginagawa. Anya, susubukan niya lang umano kung gagana pa at mapapagaling niya si Inay. Laking pagtataka naman ni Itay kung ano ang ibig niyang sabihin at hinayaan na lamang siya ni Itay na gawin niya. Nagpakuha po siya ng bao ng nyug at baga, saka isang balahibo ng manok. Nakita kong bumubuka-buka ang bibig niya habang pinapausukan ang hawak niyang balahibo ng manok. Batid kong nag-uusal siya ng mga Latin na salita, subalit ni isa sa mga ito ay hindi ko po maintindihan. Maya-maya pa, iniihip niya paikot sa buong katawan ni Inay ang usok na nagmumula sa bagang nasa bao ng nyug. Matapos niyang gawin iyon, makalipas lang ang ilang oras na pagpapawis ni Inay. Naging maayos na ang pakiramdam ni Inay at nawala na ang sakit niya. Ayon kay Mang Densyo, nabati umano si Inay ng engkanto, kaya naman inorasyonan niya ito nang sa ganun ay gumaling siya kaagad. Manghang-mangha ako sa ginawa ni Mang Densyo at doon lang namin napag-alamang marunong palang manggamot itong si Mang Densyo. Ayon pa kay Itay, ay bakit hindi nito sinabi kaagad sa amin nang sa ganun napagamot kaagad namin si Inay sa kanya. Sumagot naman si Mang Densyong hindi naman tinanong ni Itay at naaawa na siya kay Inay dahil may maliliit na bata pa itong pinapasuso. Kaya naman laking pasasalamat namin sa kanya at napagaling niya si Inay. Noong magaling na nga si Inay, Kuya Bari, matapos lang naming magtanghalian, agad na kaming naggayak para makahabol kami kila Mang Augusto na pabalik sa site. 3 na lamang kaming babiyahe noon. Habang nasa daan ay napansin kong tila balisa si Mang Densyo at hindi ito mapakali, kaya naman tinanong ko siya kung bakit hindi siya mapakali at panay ang sipat niya sa amin ni Itay. Kumakamot sa ulong pabalik niya lang din akong tinanong kung alam ba namin ni Itay ang daan papunta sa site na pinagtatrabahuhan namin. Napatingin naman ako kay Itay at nagtinginan si Itay at Mang Densyo. Sabay parehong napalatak ang dalawa at nagwikang, Akala ko alam mo ang pabalik ng site." Sabay nilang sabi. Napailing-iling naman si Mang Densyo at sinabing iyon ang unang beses niyang lumabas ng site magmula nang makapasok siya sa konstruksyong pinapasukan. Napailing na rin si Itay sa kadahilanang tanda niya ang daan, subalit hindi niya alam kung saan bababa at ano ang sasakyan dahil hindi marunong magbasa si Itay at tanging kulay ng sasakyan lamang ang natatandaan niya at hindi ang kung anong nakasulat sa mga karatula ng bus. Hindi ko din naman gaano maalala kung saan kami dumaan. Kaya suntok sa buwan kung makakarating kami sa paroroonan namin. Namahala na lamang kaming 3 at nang patianod kung saan kami dadalhin ng mga paa namin. Nagtanong-tanong na lamang kami kung ano ang sasakyan namin at kung saan kami bababa. Hanggang sa isinakay nga kami ng isang tricycle at sinabing ihahatid niya kami sa paroroonan namin at malapit lamang umano ang hinahanap naming lugar. Nagtiwala naman kaming 3, Kuya Bari, sa kadahilanang pare-pareho kaming mga walang alam. Sumakay kami at mabilis na umandar ang tricycle. Maliwanag pa nang sumakay kami sa tricycle. Subalit habang lulan kami nito ay napansin kong padilim na ang paligid
at hindi pa rin kami nakakarating sa paruroonan namin. Hanggang sa huminto na lamang ang sinasakyan namin sa isang maliit na nayon. Nasa bungad lamang ito at sinabi niyang iyon na ang lugar na hinahanap namin. Hanggang doon na lamang daw siya at hindi siya pwedeng pumasok sa loob dahil maggagabi na. Laking pagtataka ko sapagkat hindi ko maalalang dumaan kami sa lugar na iyon noong unang pagsama ko kay tatay. Nang tanawin ko ang loob ng nayon, napakatahimik nito na para bang kakaunti lamang ang naninirahan. Matapos magbayad ni tatay ay dali-daling pinaandar na ng driver ang motor niya at humarurot na ito paalis. Nagtatanungan pa nga si Itay at Mang Densyo kung tama nga ba ang lugar na napuntahan namin. Dahil usapang matanda iyon at hindi ko ugali ang makisali, nanatili akong tahimik at nagmamatsyag lamang. Tiyak ko talagang nasa maling lugar kami napadpad. Minabuti na lamang naming magtanong-tanong nang maglakad kami papasok sa loob ng nayon na iyon. May mangilan-ngilan naman kaming nakikitang tao. Ngunit sa tuwing susubukan ni Itay at Mang Densyo lapitan ang mga ito para magtanong, ay mabilis na umiiwas at lumalayo ang mga ito sa amin. Subalit ang mga mata ng mga ito ay tila ba nakapako na sa amin at hindi maalis-alis. Maya-maya'y napansin kong tila hindi normal na mga tao ang naninirahan sa baryong iyon sa kadahilan ng bungad pa lamang ng baryo nila ay amoy na amoy ko na ang nakakasulasok na amoy na para bang marami ang nabubulok na hasang ng isda at patay na hayop. Mahahalata mo rin, Kuya Bari, sa katawan ng mga taong naninirahan roon na bihira sila naliligo dahil sa mga bangaw na umaaligid-aligid sa kanila at buhaghag ang mga buhok nila na para bang hindi nadadapuan ng suklay. Palubog na ang araw ng mga sandaling makarating kami sa gitna ng baryo at ni isa sa mga taong nakatira roon ay wala talaga kaming napagtanungan. Isa pa ay ni isang tindahan man lang ay wala kaming nakita. Pawang mga bahay lamang na maraming alagang hayop ang nadadaanan namin. Hanggang sa bigla na lamang may isang matandang babaeng nakabelong itim ang humarang sa dinadaanan namin. Mariin itong hinablot ang kamay ko at hinawakan, saka ngumisi ng pagkalaki-laki sa akin. Gulat at may pagtataka ko itong iwinaksi at sumiksik ako kay Itay dahil sa takot na agarang bumalot sa katawan ko. Nakita kong parang halos mapuno na ng katarata ang isang mata ng matanda at nangingitim na ang mga ngipin nitong nakalabas pa dahil sa pagkakangisi ng malaki. Maging si Itay at si Mang Densyo ay nagtataka rin. Narinig kong tinanong ni Mang Densyo ang matandang babae kung alam ba niya ang lugar na hinahanap namin. Subalit imbis na sumagot po ito, ay sumenyas itong huwag maingay at napatitig ito ng matagal kay Mang Densyo. Maging si Itay at si Mang Densyo ay makailang beses na hinawakan ng matanda. Ilang sandali pa, palinga-linga siyang tumingin sa paligid at tumingala sa langit. Saka nagwikang sumunod kami sa kanya at magmadali kami bago kami abutan ng dilim sa daan. Nagtataka man ay walang ano-anong sumunod sa kanya si Mang Densyo. Kaya naman napasunod na lamang kami ni Itay sa kanila. Nang makapasok kami sa loob ng isang bahay na sa tingin ko po ay bahay ng matanda, mabilis nitong isinarado ang pintuan maging ang mga bintana. Saka ito pagalit at padabog na nagsabi kung ano ang ginagawa namin sa lugar na iyon.
Nang magtanggal ng belo ang matanda, ay narinig kong tinawag ito ni Mang Densyong tiya. Laking pagtataka pa ni Mang Densyo kung bakit buhay pa ang matandang babae. "Hangal! Hindi dapat kayo pumunta dito sa pugad ng mga aswang. Mabuti na lamang at nakita ko kayo." Garalgal ang boses na sabi ng matanda. Nang marinig namin ni Itay ang salitang aswang, nanindig talaga ang mga balahibo namin at pakiramdam ko po ay nabibingi ako sa takot na nararamdaman ko. Ngunit si Mang Densyo ay parang wala lang sa kanya ang sinabi ng matanda. Hindi pa man kami nakapagsasalita ay may kulay na itim na tila ba buto ng sitaw ang isinubo sa amin ng matanda. Ayon sa matandang babae, iyon lamang daw ang makakapagligtas sa amin at magdudulot din ito ng kapahamakan kapag nalunok namin. Mariin niyang sinabing panatilihin lang namin na nasa bibig iyon at huwag lulunukin hanggang sa makalabas daw kami sa kanilang baryo. Pinapasok niya pa kami sa loob ng isang silid na selyado at sinabing wag na wag daw kaming maingay at lalabas hanggat hindi niya sinasabi. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng kaluskusan at angilan ng mga hindi namin malaman kung anong nilalang ang nasa labas ng bahay ng matandang iyon. Nakakakilabot nga talaga, Kuya Bari, na talagang nanuot sa buong kalamnan ko sa tuwing naaalala ko ang mga tunog na iyon magpahanggang sa ngayon. Nang gabing iyon ay nagkagulo daw talaga ang buong baryo nila, kahahanap sa mga dayuhang napadpad roon at kami ang tinutukoy ng mga ito. Binulabog ng mga nag-aangilang mga nilalang ang pintuan ng bahay ng tiyahin ni Mang Densyo. Kinakalampag ang bubungan at pilit na binubuksan ang mga bintana. Kaming tatlo ay nanatiling nakapikit at nagdarasal na lamang na sana'y matapos na ang gabing ito. Ako naman, Kuya Bari, ay nakatakip lamang sa aking tenga dahil hindi ko talaga matiis ang nakakakilabot na mga tunog na nagmumula sa mga aswang na nasa labas. Tila napakarami nila. Gutom na gutom ang mga ito at gusto kaming gawing hapunan. Dasal lang po ako ng dasal habang si Itay naman ay hindi rin alam ang kanyang gagawin. Habang kami ay nagpapalipas sa silid na iyon, nagkwento si Mang Densyo tungkol sa kanyang tiyahin. Akala daw niya ay patay na ito dahil aaminin daw niya sa amin na may lahing aswang ang napangasawa ng kanyang tiyahin at siya ay nahawaan lamang. Tinugis daw ng taong bayan ang bahay nila at sinunog ito. Wala daw siyang kaalam-alam na nakaligtas pala daw ang kanyang tiyahin. Ang alam daw niya ay parehong nasunog ang mag-asawa kasama ang kanilang bahay. Noong gabing ding iyon, nakumpirma niyang totoong aswang nga ang kanyang tiyahin. Nanindig naman ang aming mga balahibo dahil sa ikinuwento ni Mang Densyo. Aswang, Kuya Bari ang kasama namin sa bahay na iyon. Dumaan ang mahabang oras. Hindi na kami nakatulog pa. Hanggang sa dahan-dahan nang nawala ang mga bumubulabog sa bahay ng tiyahin ni Mang Densyo. Unti-unti na ring nawala ang mga pag-angil at mga kaluskus. Hanggang sa nagulat na lang kaming tatlo nang biglang bumukas ang silid. Pumasok ang tiyahin ni Mang Densyo. Nakatingin lang ito sa amin. Kami namang tatlo ay hindi alam ang gagawin. Hanggang sa sinabi ng tiyahin ni Mang Densyo na pwede na kaming umalis.
Mabuti na lang talaga Kuya Bari, tinulungan kaming makaalis kinaumagahan ng tiyahin ni Mang Densyo na alam kong aswang din. At kauri siya ng mga nilalang na naninirahan sa baryong iyon. Paglabas po namin ng bahay nila, wala na kaming makita ni isa sa mga nilalang na nagkalat doon. Marahil lahat sila ay nakakubli na. Hinatid kami ng matandang babae hanggang sa bukana ng lugar na iyon. Nanatiling nakasubo pa rin ang maliliit na itim na buto sa bibig namin hanggang sa makalabas na nga kami ng baryong iyon. Noong makalabas kami at magpapaalam na sana, laking gulat na lang naming tatlo nang biglang naglaho ang tiyahin ni Mang Densyo. Hindi namin alam kung papaano niya nagawa iyon o kung saan siya nagsuot. Basta Kuya Bari, bigla na lang siyang nawala. Hindi na namin pinansin yun at nagmadali na kami. Tumakbo na kami patungo sa kalsada. Pagod na pagod kami, katatakbo, hanggang sa may nakita kaming bus na paparating. Awa naman po ng Diyos Kuya Bari, nakabalik kami ng buhay sa aming bahay. Naikwento rin namin ang lahat kay nanay at maging siya po ay hindi talaga makapaniwala. Kuya Bari, magmula po noon, hindi na kami bumalik ni tatay sa construction site. Hindi na rin niya kinuha ang naiwang sweldo. Naghanap na lang po kami ng ibang pagkakakitaan para lamang kami ay manatiling buhay. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang karanasan namin ni Itay nang minsang buntikan na kaming maging hapunan noong mapadpad kami sa pugad ng mga aswang sa Samar. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ermi. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.